Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ang sakit! Daing ni Omar habang hawak ang kanyang balikat na may tama ng bala. Kinuha niya agad ang susi ng motor at pinatakbo yon para makalayo sa lugar. Puwisit! Ang malas! May checkpoint sa buong lugar. Nang may makitang tindahan, nagtago siya sa gilid kasama ng kanyang motor. Nagsuot siya ng jacket para itago ang dugoang balikat. Kailangan niyang magtiis sa sakit. Daplis lang naman ang tama niya kaya't magagawa niyang magtiis ng hanggang 5 oras. Hayop ka, Doming. Kasalanan mo to. Di ka nag-iingat kaya natuntun tayo. Dahil sa katangahan mo, kaya kayo namatay ng mga kasama mo. Inutil ka. Boy! Tawag ni Omar sa batang dumaan. Mukhang bibili to sa tindahan. May alam ka bang paupahan sa lugar na to? Yung malapit lang, di lalabas sa barangay na to. Meron po, sa bandang likuran po. Samahan mo ko, bibigyan kita ng 1,000. Alok niya sa bata. Alam niya na kapag may suhol, mas madaling kikilos sa mga tao, mapabata man o matanda. Sige po, kuya. Masayang pagpayag naman ng bata. 3,000 isang buwan. Napahinto sa pagsasalita ang matandang babae nang batuhin siya ng pera ng kaharap na lalaki. Aba, bastos ka. Dami mong satsat. Yan 5,000 para sa 5 araw lang. Ayaw ka pa? Natameme ang may-ari ng paupahan. Sige, sige. Pasalamat ka, madatong ka. Teka, wala ka bang sugat? Baka naman ikaw yung hinahanap na wanted ng mga pulis, ha? Pinigilan ni Omar ang magpakita ng sakit. Mabuti na nga lamang din at nakabonet siya. Kaya walang nakakita sa kanyang mukha. Ang sakit ng kanyang balikat. Pinilit ng lalaking umarte na hindi nasasaktan sa harap ng matanda. Mukha ba ako may sugat sa'yo? Gusto mo ba magkubad pa ako o siya? Ganto na lang, ibalik mo na sa akin ang 5,000 ko. Hahanap ako na ibang matutuluyan. Oo na, sige na. Naniniwala na ako. Mukhang wala kang tama dahil nagawa pa mong mabastos at maligaw na matanda. Ang salbahe mong bata. Maiwan na kita. Ines na ines kay Omar ang may-ari ng bahay. Masama pang tinignan na matanda ang lalaki. Puwisit. Kung di ko lang kailangan ng pera, palalayasin ko siya eh. Walang bodo. Agad na pumasok si Omar sa bahay. Maliit to kumpara sa kondo niya pero pwede nang pagtsagaan. Nirinas niya ang kanyang sugat. Shit. Sa dinami-rami ng dumating, bakit sa Jeremy pa? May araw ka rin sa aking hayop ka? Panay ang kanyang mura kay Jeremy habang nililinis ang kanyang sugat. Tanging alak lang ang binuhos niya rito palininis. Kung hindi ako nakailag kaagad, baka patay na ako. Mabuti na lang hindi si Jeremy ang bumaril sa akin, kundi katapusan ko na. Kinuha ni Omar ang cellphone niya nang tumunog ito. Napamura na naman siya na makita kung sino ang caller. Hello, kamusta na ang pinatatrabaho ko? Nagawa mo ba? Sandali, bakit ganyan ang boses mo? Ayos ka lang ba? Nag-aaralang tanong ng boses sa kabilang linya. May tama ako. Sagot ni Oliver sabay daing. Pasensya na pero hindi ko natapos ang trabaho ko. Dumating si Jeremy at niligtas si Ferlita. Biglaan ang pagdating nila kaya't wala na ako nagawa. Tumakas na lang ako. Nanggagalaiti ang tao sa kabilang linya. Nanginginig ang mga kamay nito habang hawak ang cellphone. Omar naman, alam mo ba kung anong ginawa mo? Nilalagay mong pamilya natin sa panganib. Gusto mo bang masirang matagal na nating plinano? Paanong kapatid mo? Gusto mong masaktan siya, tumiyak muli? Tandaan mo, hindi ko to ginawa para sa sarili ko lamang. Ginagawa ko to para sa'yo. Patawad. Ouch! Hayaan ba't kapag gumaling na ako, susubukan kong gawin muli ang utos mo. At sa pagkakataong to, hindi na ako mabibigo. Saglit nag-isip na mas magandang plano ang taang kausap ni Omar sa kabilang linya. Pagkaraan ay ilang sandali saka lang to muling nagsalita. Huwag na muna sa ngayon, Omar. Siguradong hindi titigil si Jeremy sa paghanap sa'yo. Natitiyak kong ipapahanap ka niya sa buong Pilipinas. At gagawin niyang lahat mahanap ka lang. Mabuti pa'y magbakasyon ka muna sa ibang bansa. Magpalamig ka muna doon. Saka na kita ipapatawag kapag kailangan na kita dito. Pero sumunod ka na lang, Omar. Huwag ka nang tumutol pa sa tingin mo. Gusto ko to? Kung di ka pumalpak, wala tayong problema ngayon. Bilang na lang panahon natin. Dahil sa nangyari ngayon, lalo lang tayong nagipit sa panahon. Bukas na bukas, umalis ka na. Hindi ako po pwedeng umalis ng lugar na to. Lahat ng hangganan may checkpoint. Mahuhuli ako kapag sinubukan kong lumusot.
Nagsisigaw sa galit ang tao sa kabilang linya. Hindi ka nag-iingat. Nangako ka sa akin na hindi ka papalpak, pero ano to? Pumalmak ka at sinirang ating plano? Sige, gagawa ako ng paraan para makaalis ka sa lugar na yan. Gagawa ako ng komosyon para makaalis ka sa lugar na yan. Umalis ka ng bansa, Omar. Umalis ka para hindi masayang ang planong matagal nating pinaghirapan. Masusunod, pangakong hindi na ako papalpak sa susunod. Aba, dapat lang. Hindi ako papayag na masayang pinaghirapan ko. Tandaan mo, nahirapan akong marating ang pwestong to para sa pamilya natin. Gawin mo ang parte mo at gagawin kong sa akin. Sige na, mag-usap na lang tayo sa susunod. Pagkatapos ng kanilang tawag, sinira ni Omar ang cellphone at SIM card. Mabuti nang sigurado at marinis ang lahat. Hindi po pwedeng mahuli ang taong kausap niya. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako papalpak sa susunod. Pangako ng lalaki na may ngisi sa labi. Makikita ang determinasyon sa kanyang mukha. Gagawin niyang lahat para sa kanyang pamilya. Konti na lang. Malapit na namin maabot ang pinapangarap namin. Kung ikaw magiging sagabal sa lahat, papatayin kita, Ferlita. Magpasalamat ka dahil nasa panig mong langit kanina. Hayop ka, Jeremy. Isa ka pa. Kung di ka lang namin kailangan, inuna na kita eh. Pasalamat ka't kailangan ka pa namin. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakabaril ng tao sa Jeremy, pero ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng matinding galit. Nang makita ni Jeremy na hawak ng lalaki si Ferlita bilang hostage, nagdilim ang paningin niya sa sobra niyang galit. Nanginginig ang kalamnan niya. Gusto niyang durugin ang lalaki sa mismong kamay niya at pagbayarin siya sa ginawa niya. Pero nang makita niya ang luhaang mukha ni Ferlita, ang takot sa kanyang mata, na-realize niya na hindi lang siya galit. Ang mga kamay niya ay nanginginig dahil sa takot na baka mawala si Ferlita sa kanya. Natatakot siya na baka sa isang maling galaw niya malagay sa panganib ang buhay ni Ferlita. Nanginginig si Ferlita habang karga niya. Damang-daman niya ang umaapaw na takot ni Ferlita. Napakaputla na mukha ni Ferlita, pati ang kanyang labi nanginginig pa. Narinig niyang paulit-ulit na pasasalamat ni Ferlita sabay ng pagbigkas niya sa pangalan ng kanyang anak. Napamura siya sa isip niya. Bigla niyang naalala ang nakakaawang kalagayan ni Ferlita 5 taon nang nakakaraan. Ganito ang kalagayan ni Ferlita noong siya ay saktan niya. Ferlita! Gusto niyang tagalan ng pagkarga kay Ferlita. Gusto niya pa sanang yakapin si Ferlita ng matagal. Gusto niya pa siyang ikulong sa bisig niya para ipadama na ligtas na siya, nakasama na niya siya. Pero natauhan siya na marinig ang muling pagtunog ng cellphone niya. This time, hindi na si Mommy ang tumatawag, kundi si Trixie. Gusto niyang patayin ng tawag pero nakita na ni Ferlita ang pangalan ni Trixie sa screen ng cellphone niya. Hindi mo ako kailangan alalahanin, Jeremy, dahil kaya ko ng sarili ko. Magpapahatid ako sa bahay dahil mukhang may importanteng lakad ka. Ferlita, please, huwag mong hayaan na maging masama ako sa mata ng lahat. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi ni Ferlita. Natauhan siya at di na nakasagot pa. Tama si Ferlita. Di niya naisip ang bagay na to. Naihilamos niya ang kamay sa mukha at puno ng frustration, tumingin sa labas ng bintana. Gustong manatili ni Jeremy sa tabi ni Ferlita dahil alam niya kailangan siya nito. Gusto niyang alagaan si Ferlita. Gusto niya kasama si Ferlita. Pero kung gagawin niya yun, ilalagay niya si Ferlita sa kahihiyan. Katulad ng ginawa niya 5 taon nang nakakaraan. Magiging masama na naman siya sa paningin ni Ferlita. Masasaktan niya na naman si Ferlita. Nangako si Jeremy kay Ferlita. Siya na ang bahala sa lahat. Na wala na siyang kailangan alalahanin pa. At buong puso niyang pinagpapasalamat yon kay Jeremy. Inubad ni Ferlita ang suit na sinuot ni Jeremy sa kanya at pinirekto na makarating sila sa tapat ng bahay ni Marvin. Salamat, Jeremy. Sige, papasok na ako sa loob. Di niya na hinintay na sumagot sa Jeremy. Agad siyang tumalikod para hindi mabasa ni Jeremy ang emosyon sa kanyang mukha. Hindi siya tinawag ni Jeremy. Hindi siya pinigil ni Jeremy. Pero ano ang aasahan niya? Nagagawin niyo ni Jeremy? Bakit pa? Pagak siyang natawa sa kanyang isip. Eto na naman siya umaasa ng hindi dapat at nakakadaman ng damdamin na dapat limot na niya. Habang papalayo siya, mariin niyang kinagat ang labi niya. Ito na. Nangangako siya na ito na ang huli. Napagkukrus ng kanilang landas. Hindi na siya papayag na mahulog at malugmok katulad ng nangyari sa kanya noon. Mommy!
Agad tumakbo si Jasmine para sumalubong sa kanya ng yakap. Na makita niyang kanyang anak, parang bata siyang napahikbi. Napalood siya habang umiiyak at hinihintay na makulong si Jasmine sa bisig niya. Perlita, Diyos ko, akala ko hindi na kita makikita. Maging si Marvin lumuluha sa tuwa na makita siyang ligtas. Niyakap niya na mahigpit si Jasmine. Panay ang luha niya, akala niya hindi na niya makikita. Maiyakap at mahahawakan si Jasmine. Sobrang takot na takot siya. Ang akala niya iiwan niya si Jasmine ng tuluyan. Jasmine anak, mahal na mahal ka ni Mommy. Tumingala siya at kinagat ang labi niya. Madami pa siyang gustong sabihin, pero di na siya makapagsalita. Tanging pag-iyak na lamang nagawa niya. Si Marvin umiiyak na yumakap sa kanila. Maya-maya'y humahangos nang dumating si Dexter. Namumula ang mata, talatang nag-aalala. Mommy, why are you crying? Tanong ni Jasmine kay Ferlita habang nakanguso. Pinahid ni Ferlita ang luha niya at pilit nang umiti. Kasi namiss kita. Di ka ba nagpasaway kay Tita Marvin? Pag-iiba niya ng usapan. Kilala niya ang anak niya, mausisa ito, at di tumitigil sa pagtatanong. Ayaw niyang malaman ni Jasmine ang nangyari sa kanya dahil bukod sa bata pa to, di pa rin niya maiintindihan. Of course not, Mommy. After eating ice cream and playing with Uncle Jeremy, me and Tito Marvin played on the amusement park and ate a lot of candy. Tapos po si Tito Dexter, binalhan niya ako ng maraming toys. Masayang balita ni Jasmine. Mommy, gusto mo po ng coffee? Tumayo si Perlita, tumalikod, pinigilan ng sariling umiyak na naman. Sige, prinsesa ko. Itimpla mo si Mommy ng masarap mong coffee? Nang makalayo si Jasmine, yumakap sa kanya si Dexter. Humagulhol na naman si Perlita. Parang may bumikig sa lalamunan ng binata. Maging si Marvin iyak ng iyak. Kung sino mang may gawa nito, mukhang pinagplanuhan. Lumayo si Perlita sa kanya. Paano mo nalaman? Kagagaling ko lang sa police station ngayon. Kahit mga tauhan ni Jeremy, walang nakuhang lead. Bullshit. Ayoko mag-isip ng di maganda. Pero mukhang may personal na motibong may gawa nito sa'yo. Pero sino at bakit niya ginagawa to? Ferlita, natatakot ako. Paano kung balikan ka niya? Nag-aalala at takot na tanong ni Marvin. Takot na niyakap ni Ferlita ang sarili nang maalala niya ang lalaking humawak sa katawan niya. Naalala niyang binanggit ng lalaking pangalan niya. Tama si Dexter, may personal na motibo ito. Dahil base sa narinig niya, kilala siya ng lalaki. Nakadama siya ng takot. Paano nga kung balikan siya ng lalaki? Don't worry, I will hire bodyguard para masigurong kaligtasan niyo ni Jasmine. Aalamin ko kung sino at anong motibo ng taong yon. Kailangan mahuli siya agad dahil hindi natin alam kung ano pang kaya niyang gawin. Kumunot ang noon ng binata nang tumunog ang cellphone nito. Hello? Really? Well, magandang balita yan. Bumaling si Dexter sa kanila. Nahuli ng lalaking kumidnap sa Ferlita. He was found dead. Pagbabalita nito. Napasinghap si Ferlita at Marvin at sabay pa silang naluha. Di na nila kailangan mag-alala at makakahinga na silang maluwag. Di na mahalaga ang dahilan ng lalaking yon. Ang mahalaga, wala na siya at wala nang banta sa buhay ni Ferlita. Salamat, prinsesa ko. Sabi ni Ferlita, hinagka ng noon ng anak niyang si Jasmine. Sige na, manood ka muna. Mag-uusap lang kami ni na tita, tito. Utos niya sa bata. Mukhang nag-aalala pa rin sa iyong lalaking yon, Ferlita. Wika ni Dexter na makaalis ang anak ni Ferlita. Sino? Tanong ni Ferlita. Sino pa nga ba? Si Jeremy? Sagot ni Dexter. Pabagsak na umupo ito sa sofa. May ngisi ito sa labi habang umiiling-iling. Nakita ko siya sa bar nung nakaraan. Lumaki ang ngisi nitong bigla. Gusto ko lang naman malaman kung ano magiging reaksyon niya kapag nakita niya na may kalandian ako. Aba ang gago, balak yatang basagin ang buong mukha ko. Teka, ang ibig mo bang sabihin, nagsiselo sa Jeremy, ganun ba? Tanong ni Marvin kay Dexter. Pero sa akin to nakatingin. Tiningnan ang reaksyon ni Ferlita. Nagsiselos? Naalala ni Ferlita bigla ang nangyari. Kahit kailan di pa niya nakitang nagalit ng ganun si Jeremy. Oo, malamig to. Laging walang ekspresyon. Pero kilala rin niya to bilang isang taong kalmado. Nag-iisip to bago kumilos or gumawa ng hakbang. Hindi to padalos-talos. Pero kanina ibang-iba to. Sa Jeremy na kilala niya, mukha itong mabangis na hayop. Nakakatakot ang aura at parang handang lumapan ng kahit sino. Sa isang iglap lang agad tong napatumba ng lalaking may hawak kay Ferlita.
Humawak si Ferlita sa pisngi niya. Eto, amoy at ramdam niya ang ilang pagtalsik ng pulang likod yon sa kanyang balat. Although Jeremy did bad things 5 years ago, maybe he still cared about me. Siguro dahil nagmamalasakit pa rin siya sa akin. Huwag ninyong haluan ng mali siya ang ginawa niya dahil alam naman natin na malabong mangyari yon. Niligtas niya ako dahil nakausap si Marvin sa kanya. Yan lang at wala ng iba pa. Ginawa lamang niya yon dahil kahit papano may pinagsamahan kaming dalawa. Paliwanag ni Ferlita. Ferlita. Sinanyasan ni Dexter si Marvin na tumahimik na lang. Kaya tumango ang dalaga at di na nagsalita pa. Nag-order ako ng food. Kumain muna tayo bago pumunta ng police station para magpakita statement. Pag-iba ni Dexter ng usapan. Maliligo muna ako, sabi ni Ferlita. Gusto niyang alisin ang malansang amoy ng dugo sa kanyang katawan. Gusto niyang alisin ang maruming bakas ng kamay ng lalaki na humawak sa kanya. Pagkatapos ng araw na to, kalilimutan niya ang nangyari. Isang malakas sa suntok ang tumama sa mukha ni Jeremy pagkapasok niya sa Crawford Mansion. Walang nagulat, walang nag-react, walang tumutol na gawin yon ng kanyang ama. Ang lahat ng tauhan nakatagilid ng ulo. Iniwas na makitang pananakit na matandang amo. Isa kang bastos at walang galang. Ganyan ka ba pinalaki ng iyong ina? Walang respeto sa nakatatanda? Sigaw ng ama ni Jeremy. Nanatiling malamig at walang ekspresyon ng mukha ni Jeremy. Hinayaan niyang waling tamaan siya ng suntok ng kanyang ama. Na makita nitong walang ekspresyon ng mukha ni Jeremy, lalo lamang namula ang mukha nito sa galit. Si Don Cyprus, ang lolo ni Jeremy na siyang may malaking kayamanan sa pamilya Crawford, nagbitaw ng salitang hindi bibigyan ng manang sino mang anak na di makapagbibigay ng apong lalaki. Kaya ang ama ni Jeremy agad na nagpakasal sa kirida nito. Ang kabit nito nung nabubuhay pa ang unang asawa, si Victoria. Pinalabas ng dalawa na anak nila si Jeremy at hindi anak ng ama nito sa isang waitress lamang sa bar. Dahil walang anak sa unang asawa, napilitan ng ama ni Jeremy tanggapin at kupkupin ito kahit sukang-suka ito sa kanya. Nilunok nito ang pride. Inampon si Jeremy para lang magkaroon ng isang tagapagmana. Inilihim sa buong pamilya na anak lamang to sa labas at pinalabas na si Victoria ang kanyang ina. Nang namatay si Don Cyprus, may naiwan pa tong malaking kumpanya na pinaglabanan at pinag-agawan ng mga Crawford at sa tulong ng magulang ni Ferlita, nakuha to ni Jeremy. Hawak na ni Jeremy ang lahat maliban sa isang pinakamalaga na pinakawalan pa niya. Pinahid ni Jeremy ang dugo sa gilid ng labi niya. Ilang beses na siyang tinamaan ng suntok, sampal, sipa, paulit-ulit hanggang namanhid na siya. Sa pamilyang to, hangin lamang siya at walang boses. Kabaliktaran yon sa nalalaman ng lahat. Ang sekretong iyo'y nakalulong sa kanyang pamilya. Wala kang utang na loob. Singhal ng sarili niyang ama. Nasa boses ang pangmamaliit, pero numbat, kawalan ng pakialam sa damdamin ng taong kaharap. Mula sa kung saan sumulpot si Victoria, di pa to nagsasalita subalit makikita na sa mukha ang pagiging mapagmataas, mapangmata at mapagdikta. Tama na yan, Crisostomo. Bumaling ang istriktang mukha nito kay Jeremy. Sa dining hall tayo, Jeremy. Tumayo sa safang naroon si Trixie. Namumula ang mata at ang ilong. Tanda na galing to sa pag-iyak. Jeremy? Di siya pinansin ni Jeremy. Tinalikuran niya to at iniwan ng walang salita. Wala siyang pakialam sa nakikita niyang sakit sa mukha ni Trixie. Naghain ng mga kasambahay na parang walang nangyari. Tanging tunog lamang ng kutsara at tinidor ang maririnig sa buong dining hall. Ramdam na Jeremy ang ilang beses na pagtingin sa kanya ni Trixie pero nagpatay mali siya. Jeremy, bakit di mo ako sinundo? Alam mo naman ngayon ang uwi ko, hindi ba? Basag ang tinig na tanong ni Trixie. Sinadya para makakuha ng simpatya mula sa dalawang matanda. Di sumagot si Jeremy at nanatiling nasa pagkain ng tingin. Ang stepmother niyang umalo kay Trixie para pagaanin ang kanyang loob. Iya, pagpasensyan mo na si Jeremy. Masyado lang siyang naging busy sa kumpanya kaya hindi ka na niya nasundo. Hayaan mo, babawi siya sa'yo. Diba, Jeremy? Bumaling to kay Jeremy na may pagmamando sa boses. Tumingin si Jeremy sa kanyang ama. Bago sumagot, pinahid niya ang gilid ng labi niya. Bakit akong kailangan sumundo sa kanya? Gayong may driver naman. Singhap ni Trixie ang narinig ni Jeremy nang mula sa kinaupuan ng kanyang ama ay nagawa siyang buhusan ng tubig sa mukha. Kung sana di namatay ang nanay niya, hindi siya magtitiis sa pamilyang to.
Di niya kailangan magbayad ng utang na loob sa ama na kahit kailan di naman nagpakaama sa kanya. Huwag mong kakalimutan. Obligasyon mo si Trixie dahil siya'y asawa mo. Hindi mo pwedeng iasa lagi sa ibang tao ang dapat trabaho mo. 5 taon na, Jeremy. 5 taon ka nang nagkakaganyan. Gusto mo bang ipaalala namin sa yung obligasyon mo sa kanya? I looked up, suppressing myself not to shout. Ito ang rason kaya iniiwasan kong ma-involve ni Ferlita sa buhay niya. Sa buhay nila ni Jasmine. At iyon ay dahil kasal siya kay Trixie. Kasal siya sa babaeng hindi naman niya mahal. Ferlita's POV. Di ko mapigilan na makadama ng awa sa anak ko habang yakap-yakap siya. Pagkarating ko galing police station, tulog na ang anak ko. Dito muna kami sa bahay ni Marvin ngayong gabi. Pagod na pagod ako. Di lamang katawan ko, maging ang puso ko. Di mo matatago habang buhay na si Jeremy ang ama niya, Ferlita. Hanggat nagkakalapit silang dalawa, malaki ang posibilidad na malaman niya ni Jeremy. Naalala kong sinabi ni Dexter pagkahatid niya sa akin kanina. Tama siya. May posibilidad niyang malaman niyang anak niya si Jasmine. Bago ko lumabas ng kwarto, binalot ko siya ng blanket at hinalikan sa noo. Napatulan ako sa gulat ng pagkalabas ko ng kwarto. Nakatayo si Marvin sa labas. May puting face mask sa buong mukha. Ano ba? Balak mo ba akong patayin sa gulat? Hating gabi na pero naisipan pang maglagay ng kung ano-ano sa mukha. Di ko alam kung nagkataon lang to o nananadya tong manakot eh. Kailangan ko to, no? Masyado nang natuto yung balat ko dahil sa trabaho ko. Wala na akong time pang magpaganda. Numisi ito. Tara sa sala. Marami kang kukwento sa akin. Napaikot ako ng mata. Huwag mo nga ako ikutan ng mata dyan. Nangako ka sa akin na magkukwento kaya halika na. Excited pa ako nitong hinila hanggang sa makarating kami sa sala. So, anong plano mo ngayon nagkakilala na sila ni Jasmine? Agad nitong tanong nang makaupo kami sa sofa. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre wala. Alam mo naman na hindi ko po pwedeng sabihin sa anak kong totoo, hindi ba? Ayokong sabihin na ang daddy niyang may asawa na. Marvin, ayokong masaktan ng anak ko. Yun ang huling bagay na kaya kong gawin. Ferlita, di ko na malayan umiiyak na pala ako. Parang merong mabigat na batong nakadagan sa dibdib ko. Naalala ko pang pambubuling na tanggap niya mula sa ibang tao. Gustong gusto kong sabihin sa kanya na may ama pa siya. Gusto kong sabihin hindi siya putok sa buho tulad ng sinasabi ng iba. Ayokong maglihim, pero anong magagawa ko? Wala, Marvin. Wala. Kapag naalala ko ang ngiti ni Jasmine habang kausap niyang daddy niya, parang pinipig ang puso ko sa sakit. Ang mga ngiti ng anak kong nagpapatunay na napakasaya niya kahit di pa niya alam ng taong kaharap niyang ama niya. Paano pa kapag nalaman niya na si Jeremy ng amang matagal na niyang gustong makilala? Tsaka maimpluwensyang pamilya ni Jeremy Marvin. Para kapag nalaman niyang anak niya si Jasmine, sigurado ko gagawa siya ng paraan para lang makuha ang anak ko. At hindi ko kayang mangyari yon. Hindi ako papayag na mawala sa akin ang anak ko. Ang dami kong sinaalang-alang para sa anak ko at lahat gagawin ko para sa kanya. Para di siya mawala sa akin at di makatanggap ng pangmamata ng ibang tao. Kapag nalaman ng pamilya ni Jeremy ang tungkol kay Jasmine, sa tingin mo, di sila gagawa ng paraan para masaktan ako? Nanginginig ang kamay ko. Isipin ko pa lang na idadamay nilang anak ko, nagagalit na ako. Ito ang dahilan kaya nagalit ako na magpakilala sa Jeremy na siya ang ama ng anak ko. Hindi ba niya pang consequence ng ginawa niya? May asawa siya. Pinalabas niyang anak sa labas ang anak na siyang iniiwasan kong mangyari. Ayokong malaman niya na anak siya sa labas, Marvin. Ayokong maranasan niyang kahihiyan na naranasan ko nung tinapon akong parang basura ni Jeremy. Masakit bilang ina na maglihim sa kanya. Pero kung ito lang paraan para hindi siya mawala sa akin at protektahan siya, gagawin ko. Napahagulol ako na maramdaman ko ang yakap ng kaibigan ko. Alam nila ni Dexter ang pinagdaanan ko bago ko nakahaon sa kahiyan at sakit. Saksi sila kung paano ko umahon mula sa mapait kong sinapit. At alam nila na si Jasmine na naging kalakasan ko. Kaya paano ko kapag nawala ang anak ko? Basta't lagi mong tatandaan, nandito lang kami ni Dexter para sa inyo ni Jasmine. Ferlita, hindi ka nag-iisa. Kapag kailangan mo ng kukulam kay Jeremy, magsabi ka lang. Palalakin kong itlog ng lalaking yon. Napailing siya habang napapangiti sa kalokohan nito. Kumunot ang noon niya na makatanggap ng tawag sa isang unknown number. Hindi mo ba sasagutin? Tanong ni Marvin nang mapansin na nakatitig lamang siya sa screen. Ang totoo, natatakot ako. Sinong tatawag ng gantong oras?
Paano kung kasamahan to ng mga lalaking dumukot sa akin? Marvin! Siya na ang kumuha ng cellphone at sumagot dito. Alam kong nabasa niya ang takot sa aking mukha. Hello? Teka, sino? Nalukot ang mukha ng kaibigan ko. Ikaw ang kumausap, driver doon ni Jeremy. Nang marinig kong sinabi niya, dali-dali kong kinuha ang cellphone. Ma'am Ferlita, pasensya na ho sa abala, si Jeremy ho kasi ayaw umuwi. Nagwawala ho siya dito sa bar at di tumitigil. Inaawat na siya ng lahat pero ayaw magpaawat. Nakikiusap ako, ma'am. Puntahan mo siya ngayon? Napahawak ako sa sentido. Ano naman kinalaman ko sa pagwawala niya, Manong? Hindi ko responsibilidad ang lalaking yan. Matanda na siya at kaya ng sarili niya. Tsaka bakit akong tinatawagan mo hindi ang asawa niya? Bumuntong hininga ko. Pasensya na ho pero hindi ako babysitter ng lalaking yan. Ma'am, pangalan mo ho kasi yung sinisigaw niya rito kaya nakikiusap po ako. Tulungan mo akong kumalma siya bago pa dumating ang mga pres at ibalita siya bukas. Tiyak na sasabunin siya ng daddy niya. Di na ako nakapagsalita. Pangalan ko daw ang sinisigaw ni Jeremy. Siraulong lalaking yun ah. Balak pa akong idamay, inananahimik na ako. Paano kung mabalita na nagwawala siya at pangalan kong sinasabi niya? Baka magkaroon pa ng balitang di maganda tungkol sa aming dalawa. Wala namang ibang Ferlita na nakarelasyon nila noon. Bukod sa akin, kaya't malalaman na sa akin matutuon ng mata ng lahat. Pupuntahan mo siya? Nang tumango ako, napaingo si Marvin. Look, alam ko, nag-aalala ka kay Jeremy. Pero kung pupuntahan mo siya, mas talo ka lang madadamay. Akala ko ba ayaw mong magkaroon ng koneksyon sa lalaking yun? Nag-iwas ako ng tingin. Di ako nag-aalala sa kanya, okay? Pupunta ako doon para patigilin siya sa pagwawala. Yun lang yun at wala nang iba. Tama, hindi ako nag-aalala sa lalaking yun. Baka ako mag-aalala sa kanya? Ayoko lang madamay ako sa ginagawa niya, no? Oh, gamitin mong kotse ko. Inabot niya sa akin ng susi. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil naligtas ka niya. Pero dapat lang, no? Bayad niya yun sa ginawa niyang pananakit sa'yo noon, kaya quits na kayong dalawa. Seryoso niya akong tiningnan. Ferlita, ngayon pa lang pinapaalalahanan na kita habang maaga pa. Ingatan mong puso mo. Ayokong masaktan ka na naman tulad ng nangyari sa'yo noon. Salamat, Marvin, huwag kang mag-alala. Hindi ako tanga para hayaang saktan ako ng lalaki ng 2 beses. Natuto na ako. Tss, sana nga, no? Natuto daw pero kung mag-alala, wagas. Bulong nito sa huling sinabi. Nang mapansin ni Marvin ang nagmamadaling kaibigan na umalis, napailing na lamang to. Mukhang may taong kakainin ang mga sinabi. Ano ang gagawin ni Jeremy? Ngayong naiipit siya sa sitwasyon, sa pagitan ng pamilya at ng sarili niyang kagustuhan. Anong tawag kayang matatanggap ni Ferlita dahilan para muntik niyang ikapahamak? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.